Good morning Philippines, good morning friends. Ngayon po ay narito tayo ngayon sa Santa Maria, Laguna. At atin pong ipapakita sa inyo yung 9,999 square meter. 1 square meter na lang po at para siya magiging 1 hectare. Yan po. Ito'y tinututukan ko yung swamp kung saan supply po ito ng tubig kung kayo gusto magpigiri or gusto nyo po maglagay ng fish pond. Yan po. At yung kanyang right of way po ay lagyan lang po dito ng parang panambak dyan. Kapiraso-kapiraso lang po yan. At ito naman po yung maging right of way. Yan po sa gilid ng bahay na yan. At yan po ay barangay road. Mayroon siyang cellphone signal, malakas po. At saka mayroon siyang water supply from local water district. Yan. At mayroon siyang kuryente. Ngayon po ay iikot ko lang yung camera. May mga hayop na po dito, mayroong kalabaw, baka. At ito po yung boundary, yung kawayan. Yan po. At kumpleto na po na mga basic needs, kaya po ng cellphone signal, tubig, at saka kuryente. At ang kagandahan po ay may creek na parang swamp siya na may tubig, kung saan pwede po tayo maglaga ng pato dito. Maglagay po ng fish pond, tilapia. At ang kagandahan po niyan, pag may tubig, pwede rin po tayo maglaga ng baboy or pwede natin lagyan ng figiri. Yan po, may mga nara. At nakita natin Gemelina, kawayan. Dito po sa area na ito, puntahan pa natin para po makita nyo yung mga iba't ibang mga pananim. Yan po, katabi lang po siya ng rice field. Yan po. Okay. Ang advantage nito ay marami na siyang mga pananim at nagdagan lang po natin ng kunting mga fruit bearing trees upang sa ganun ay meron tayong mga ma-harvest at madala po natin dyan sa atin office sa ating tahanan pagbalik po natin ng Metro Manila. Yan po mga kababayan. At yan, ito po yung kasama niya. Yan, may bahay po siya. Ito po. At saka marami pong mga niyog. Marami pong lansones at rambutan. At saka po mayroon siyang mangga. Okay? Po dyan, kasama na po yung itong bahay. Yan po. Sarado lang ngayon, hindi po natin mapasok. Pero malawak po siya. Estimated po, so na sa mga floor area nito ay nasa mga 150 square meter. Yan po. Kunting repair na lang. I-repend lang po natin. Ay bago na po ulit tingnan mga kababayan. Ito po pala kasama sa 9,999 square meter na area. Kasama po ito at meron siyang kapirasong palayan. Yan po. At ito naman po yung bukal na walang tigil. Yan po ang kagandahan. Yan. Umaagos lang po yan. Wala po siyang motor o anong ginamit, kundi tuloy-tuloy lang po yung agos po ng bukal. May batis po dito. Talagang ininom ko. Totoong mineral water. Iba po yung lasa talaga kumpara sa ating nainom araw-araw. Yan po, lalo na particular sa Metro Manila. At ito naman po yung muhon. Mga kababayan, yung kanyang muhon. Yan, ito po yung muhon. Yan po. At papunta po doon yan sa niyog. Yan. Okay. At ito na po yung sakop niya. Mayroon pong mga bahay po ng baboy. Ready for operation. Lagyan lang po natin yan ng bubong. At ito po yung bahay naman ng ating caretaker. Dito sa area na ito ay marami po tayo nakitang puno. At gaya po ng binabanggit ko parati, marami pong advantage pag tayo'y mayroong farm kung saan mas maraming punong kahoy o maraming pananim ay mas maraming kukuha po tayong mga prutas at ikarga po natin sa ating 4x4 na sasakyan or kung hindi man kahit anong sasakyan ay pasabol po yung barangay road na ating tinuro kanina. Okay, ang pinakamarami po ay niyog at fresco po yung hangin dito, malamig. At siyempre po nandoon po yung ating supply ng tubig
At mayroon pong nakaabang po doon na local district supply. Pwede po tayo maglagay po doon ng kontador. At pwede rin tayo maglagay ng puso. Dahil po may swamp doon kanina, ay pwede rin tayo kumuha ng tubig po doon, mga kababayan. At siyempre, walang ano po dito, walang usok ng sasakyan at walang ingay. Tapos po, kung masipag lang tayo magtanim ng iba't ibang mga prutas, gulay, mga beans, mga grains, ay hindi po tayo magugutom. Puro po organic foods yung ating makakain. At makapagtanim tayo ng iba't ibang mga fruit bearing trees dito at vegetable, dahil po may tubig naman po doon sa swamp kanina, mga kababayan. At ito po yung boundary. May nakita po tayong barbed wire kung saan yan po yung boundary. Okay, yan po. At pwede tayo rin makapag-alaga ng iba't ibang mga hayop. Tulad kanina may nakita tayong baka, nagdagal na po natin. Lagyan po natin ng mga manok, yan, itik, kambing, baka. At pwede rin po natin lagyan ng maraming mga ostrich or pabo, yan, para po buhay na po tayo, or hindi na po tayo dapat bumili ng itlog sa mga tindahan, kundi sariling alaga natin, sariling produkto yung ating makakain. Okay, at ang kagandahan dyan, habang tayo nagtanim-tanim o habang tayo nag-alaga ng ating mga hayop, ma-enjoy po natin yung ating mga halaman, yung ating mga pananim na nagbubunga na, at yung ating mga hayop na malulusog na. At iwas po tayo sa stress. Kung marami ka pong hayop, ay nakakaaliw po yan, mga kababayan. Hindi kayo ma-stress dito, hindi kayo mamroblema, kundi presko yung inyong isip. Maganda po talaga pag mayroon tayong farm. At kung tayo hindi naman makapagtrabaho, makapag-focus dito, ang mga tao na narito po ay pwede nating i-hire sila as caretaker, at wala po magiging problema. Mabantayan po nila yung inyong farm, at sa ganun makatulong din po kayo sa kanila, mga kababayan. At ang pinaka maganda dyan, habang tayo nag-enjoy dito sa ating farm, hindi po natin namamalayan, tumataas yung value ng ating lupa. Later on, kung kayo gusto nang lumipat sa ibang lugar o nagsasawa na kayo, pwede nating ibenta. Doble, triple na po yung magiging presyo. At dito po ay dahil maraming pananim, sariwa yung hangin, ay masarap po yung inyong tulog. Yan po, mga kababayan. At yung aking mga sinasabi po ay para po malaman po ng mga kapwa nating tao na talaga namang masikip na po dyan sa Metro Manila. Ito po yung time na kayo'y mag-secure na ng inyong lote at farm, lalo na po ngayong panahong pandemic, para po makaiwas tayo sa problema natin ngayon, mga kababayan. Okay po, mula dito sa Santa Maria, Laguna, Rosindo Saminyan, naghahanap po ng inyong lote, farm, para po sa ating mga kababayan na gustong mag-invest, gusto pong mag-retire. At paki-like and subscribe yung aking YouTube channel. At sana ho ay naging mapayapa, makabuluhan, at higit sa lahat, makatarungan yung ating mga naiwang oras sa araw na ito. Maraming salamat at magandang araw.